So, ang topic natin ngayon is nutrition, pero sa part tayo ng supplements. So, ano ba yung mga supplements na naririnig nyo when it comes to pagka nagpapaganda kayo ng katawan? Kahit hindi tayo nagpapaganda ng katawan, ano ba yung mga supplements na nyari sa mga matatanda? Umiinom kayo ng mga vitamins, sa mga bata, mga vitamins din, o kaya sa mga edad ko, yung umiinom ng mga kung ano-ano mga vitamins. Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Supplements nga eh. So, broad yan, supplements. So, pupunta muna ako dun sa mga multivitamins. Pisahan natin sa mga, ayaw magbanggit ng product muna. Mapapansin niyo yung mga multivitamins is may expiration din yan. Ngayon, doon nga ako nagtataka. Yung mga multivitamins, bakit nilagay nyo sa tablet? So, ano bang, saan ba nagmula yun? Siyempre, sa mga plant yun. Plant-based yun. So, mga pagkain din, pwede mo rin naman makuha yun. So, bakit di na lang natin kainin? Nakakagigets nyo ba yung logic ko doon? Kung pwede mo namang kainin, bakit hindi mo na lang siya kainin? Alamin mo kung saan mo siya makukuha ang pagkain. Hindi kainin mo na lang. Kaysa uminom ka ng tablet na sasalahin pa ng liver mo, pahirapan mo pa yung liver mo. Kasi nga, na-process na din yun. I guess yung may sinasabi ko. May expiration nga eh. Isa. So, binigyan ko na kayo na isa. Yun yung multivitamins na sinasabi ko. Walang brand to ha. Okay. So, punta na tayo ng supplement. So, nasa 40 ako ng fitness. Ang masasabi ko kasi, trainer ako na matagal eh. So, ang nakikita ko sa worldwide, gumawa sila ng kung ano ng mga supplement na hindi ko naman sinasabing against ako. Kasi kanya-kanyang pananaw ng tao yan eh. Ang akin lang, hindi ko talaga ako gumagamit yan ever since. So, na-achieve ko tong katawan ko na cockroach lang na walang supplement. Yung iba, hindi naniniwala, oh, wala kang supplement. Wala, as in zero talaga. Literal. So, inaarap ko yung mga pagkain. Ano ba yung mga pagkain? So, bakit di ko na lang kainin? Same quality rin pala. Doon rin pala galing yan. Eh di, kainin ko na lang. Ginagawa ko lang tamad ng sarili ko eh. Di ba? Gets nyo? So, ganun ang ginawa ko. Kaya ako na-achieve yung ganitong katawan. Okay. So, supplements. Ano nababasa nyo? Naglagay ako ng dalawa. Para hindi umaba yung topic. Para hindi umaba yung talk. Bibigyan ko lang kayo ng general knowledge na kailangan malaman ng tao. Ano ba yung pinapahiwatig ko dito? Okay. Sa lahat ng supplements, makikita nyo, nakapackaging yan. Makikita mo sa gym. Lahat ng gym, lahat ng papaganda ng katawan, pupusta ako. Umiinom ng mga ganito. Maniwala kayo sa akin. Check ko na para makita niyo. Marami pa yan. May amino acids dyan. Kung ano-connect pa yan. Madami yan. Yung iba dyan, hindi ko na saan muna sasabihin. Pero alam nyo na yun. Yung iba dyan talaga, may ibang baggage pa. Okay. Ngayon, dito muna tayo. Kasi eto, hindi alam ng tao kung ano ba ang dalawang to. Padadaliin ko lang. Ang tao kasi, pag pumunta ng store, kunyari, pumunta ka ng mga supplement shop, doon niya ako nagtataka eh. Binibenta nila, hindi nila alam kung ano yung product. Ay, gets nyo ako? Sigurado to, hindi nila to alam. Maniwala kayo sa akin. Kasi pag nalaman nila to, baka mag-back out. Or, nandun na ako eh. Tuloy ko na lang to. Ganun lang yun. Kaya nga, sa yung inaral ko ng mga nagpapaganda ng katawan, marami namatay. Kasi hindi nila alam yung mga tinitake nila. Dito na tayo. Punta na tayo. Binigyan ko lang kayo ng general knowledge.
Kailangan talaga may magsabi nito. Hindi ko sa... Wala, general ako eh. So wala akong pinapanigan. Kailangan ko lang sabihin to para ma-educate ng tama yung iba. Kasi minsan, mali ang foundation na naturo sa'yo, mali mapupuntahan mo. Maniwala kayo sa akin. Supplements. Ano nabasa nyo? Whey. So ito common to. Ang tawag nila dito, whey protein. Alam niyo ba kung ano ang whey? Protein siya. So na-market nila na maganda to. Napakaganda na marketing strategy na neto. Nung inaral ko itong whey protein na to, nagulantang ako. So sa madalas, ano ba ang pinagmulan ng whey, kuya? Whey protein. Ano ba nai-imagine sa salitang whey? Sa words ng whey? Whey. Anong pinakamalapit? Waste. Whey? Waste. Pinakamalapit dyan, waste. Maniniwala ba kayo waste yan? Waste yan. Ang pinagmulan ng whey, yung ginagawa nilang cheese, is whey. Yung katas nun cheese na extract na nila, yung liquid nun, yun yung whey na ginawa nila. So, dati yan, tinatapon yan, bawal itapon yan sa environment. Masyado siyang toxic. Mataas ang chemical level niyan. So, hindi nila maitapon yan sa lupa, sa tubig. So, naka-isolate yan, inaaral nila kung paano gagawin. Hanggang sa na-develop nila, pwede palang gawing whey, kasi mataas daw yung protein. Pero, doon nga ako nagtataka, ang taas ng protein. Sulat nyo kung may notes kayo. May matututunan kayo dito. Sasabihin ko na. Tong whey na to, dinevelop nila yan. Imagine, alam mo naman pala nakakaano sa harmful yan sa environment, yung katas niyan. Wala, ginawa mo pa ng paraan. Pinainom mo pa sa tao. Nagigets nyo ba yung logic ko doon? So, ibig sabihin, waste to. Basura to. So, di na ako nagtaka, yung mga umiinom neto, may mga side effect. Paano side effect, coach? Kuya Ken? Pansinin niyo yung katawan nila. Subukan mo uminom ng whey. Ang taas ng fats niyan. Tulobo ka. Balon ka dyan. Pag hindi mo pa binuhat yan, hindi ka pa nag-workout dyan, lolobo ka lang, tataba ka lang. Ito pa, ang senyalis niyan, na hindi ma-gets ng tao. Na hindi ko masabi-sabi dati, kasi may marami akong makakalaban ng mga kaibigan ko. Side effect na tinatawag. Ihi mo dyan, dilaw. Next niyan, titigyawating ka. So, ibig sabihin, ang tawag doon, inflammation. Nagigets nyo? So, ang katawan ng tao, kasi hindi natin nakikita yung internal organ natin. Nakikita lang natin panlabas natin. Siyempre, ngayon nga, kaya mo nga i-predict na si coach, ano yan, fit yan, malakas yan. Kala mo lang yun. Kung sabihin ko may sakit ako. Diba? Tinitingnan nyo lahat ang panlabas ngayon. Nasa panlabas lang ngayon. Hindi nyo iniisip ni nasa loob. Lahat gusto nakikita sa labas. Hindi nyo iniisip yung nasa loob. Hanggang huli na ang lahat na nagsasuffer ka na pala, may sakit ka na. Kasi hindi mo alam na, may tama na pala ako. Yun na yun. Late mo na siya nalaman, so hindi mo na siya maagapan. So yun ang sinasabi ko dito, dapat malaman ng tao kung wala kasi nag-i-educate, wala talaga nagsasabi ng totoo neto. Behind. Neto. Masakit man sabihin, sa Pilipinas, wala nakakaano siguro ng anong bang ibig sabihin ng meaning ng whey protein. Ang alam nila dyan, pampalaki ng muscle yan. Siyempre ikaw, ang tao, psychological mo na yan eh. Na-market mo na maganda yan eh. May endorsement ka na, nagpapa-endorse ka na, sinusub. Kaya nga na lumalabas yung mga endorsement. Parang Nike yan, parang sapatos yan. Parang Adidas yan.
It's all linked. Na market na maganda yan para ma-divert ang isip ng tao. Ngayon, sa iba, nag-work yan. Sa iba, lumalaki. Pero tandaan nyo, yun yung sinasabi ko. Yung inaral ko to, ang katawan ng tao, pag ayaw niya na, at may nagsuffer dyan, may balik yan. Nung inaral ko to, nung inaral ko lahat ng mga supplement na to, yung iba hindi ko na isusulat, is, in the end, pinakamahirap, in the end, patay. Tandaan nyo, may nagsasuffer. Hindi ako doktor, pero nung inaral ko siya, naintindihan ko. Kailangan masabi ko to dun sa mga bata kasi para malaman nila kung ano ba yung tinitake nila. Hindi ko binubuhat yung sarili ko. Kasi ganyan. Hindi sa binubuhat ko yung bangko ko. Binibigyan ko ng proper education yung mga gustong pumasok sa mga nagpapaganda ng katawan, kahit hindi nagpapaganda ng katawan, gusto lang mag-gain weight o gusto ma-achieve yung magandang katawan, is take time. Pwede nyo naman kunin sa pagkain. Huwag kayong masilaw sa nakikita nyo. Marami pa akong ilalabas sa mga talk ko. Magugulat ang tao na hindi nila nakikita, hindi nila alam eh. Yung creatine din. Dito nga ako nagtataka, may creatine ng tao eh. May creatine ng tao. May amino acid ng tao sa katawan. Doon nga ako nagtataka, para sa pang-creatine, iniinom mo. Kasi yung hormone imbalance ko ganito. Kasi mababa daw amino acid ko. Talaga? Paano mo nalaman? Hindi mo pa kasi subukan mag-workout. Hindi ka pa kumakain ng proper. Yun ang gusto ko ipaiwatig dito. Dapat alam mo kung ano yung dapat mong kainin. Na hindi ko alam kung alam ba ng iba. Wala akong pinatatamaan dito. Maganda lang yung may alam ka para alam mo yung sinasabi mo sa tao. Kasi baka mamaya, doktor ang kausap mo, attorney ang kausap mo, o matataas na mga pinag-aralan, kailangan alam mo yung sinasabi mo. Hindi ka mapapahiya. Dapat alam mo yan. Confidence ka sa sinasabi mo. Ako, confident ako na ito, nalaman ko dito, is hindi maganda. So dito sa gym ko, pag may pumapasok dito, nagtatanong sa akin, Kuya Kev, coach, ano ba magandang supplement? Ako wala akong ma-recommend sa inyo. Punta kayo sa mga kaibigan niyo na nagpapaganda ng katawan or sa iba kong mga kaibigan na coach. Pwede ka magtanong sa kanila, pwede ka magtanong sa kanila. Pero sa akin, wala akong ma-recommend. Bakit? Against sa method ko yan. Hindi sustainable to. Diba? Gets nyo ako? May creatine ng katawan ng tao, may amino acid ng katawan ng tao. Ba't ka na iinom? Logic. Isip na lang paggaganahin mo eh. Whey protein, alam mo, wala kasing nakakalam na waste pala to. Kaya ang daming tinitigyawan sa likod pag umiinom na ito. Tapos yan, iihi ka ng yellow na ihi mo. So ibig sabihin, may something nangyayari sa loob. Marami pa akong hindi sinusulat dito. About sa mga supplements na tinatawag. Pag lumalim pa yan, mas marami pa akong masasabi. Alam ko yan kasi naral ko yan. Kailangan kong aralin yan para may masasabi ako sa tao kung may itatanong sa akin. Kasi nga, general nga inaral ko eh. Minamaster ko eh. Hindi ko siya inaaral, minamaster ko siya. Kailangan ko siya i-apply. Kailangan ko siya ma-depend kung sino magtatanong sa akin. Reality ang pinag-uusapan dito. Realidad na. Itong supplement na to, nakikita dito ng tao, mahirap kasi magsalita,
Mahirap magbanggit, lalo ng brand. Mahirap. Mamadali pa ako. So, eto, na-process din yan, na-organize din lang maganda. In short, negosyo to. Business to. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, it's all link. Link lahat dyan. Ang business, walang pakialam yan sa tao. Maniwala kayo sa akin. Negosyo yun eh. Pag ikaw negosyante, isip mo lang, profit mo, kita lang. Kahit sa mudaan, kita lang yan. Maniwala kayo sa akin, kita lang. Wala akong pakialam kung sino iinom ng mga to o may magsasuffer din. Basta ako kumita. That's the business goes. Ako, sa side ko, kailangan ko lang sabihin yung root cause. Ano ba yung pinagmumulan ng mga to? Nagigets nyo? O bakit ganito? Bakit ganyan, ganyan? Mahirap kasi explain sa tao, lalo sa Pilipinas, kung ganitong topic. Kasi, naumpisan tayo sa maling foundation. Walang nag-expose ng ibang method. Kahit ako, itong in-expose sa akin nung pumasok ako sa fitness industry. Itong method na to. Which is, yun ang nangyari. Di pala ganun ka. May iba pala. Nagets nyo? Supplement. Amino acid, creatine, whey, C4, kahit C6 pa yan, kahit sama mo pa yung C2, highway, wala. Hindi tatalab yan. Iwala kayo sa akin, may magsasabi pa sa loob ng katawan nyo. Lalo yung mga pre-workout, post-workout na ginagawa nyo. Check nyo label. Basahin nyo kung ano nakasulat sa likod. Yun ang gusto kong gawin ng tao ngayon. Basahin nyo lahat ng label ng binibili nyo. Pag may nabasa kayong hindi nyo maintindihan, that's the time na pwede nyo i-search yan. Malawak ang internet ngayon. Mabilis ang AI, naka-organize na yan. Ito yan. Lahat yan, hindi lang when it comes to supplement. Kahit sa ibang bagay, double check nyo. Once may nabili kayo, check nyo likod, label. Double check. Ano ba yung ingredients na ito? Tingnan mo lang. Hindi ko naman sinasabi na huwag mong kainin o huwag mong bilhin. Basahin mo lang ulit para magkaroon ka ng idea. Kasi yun ang isang part ng maling foundation na sinasabi ko, na ino-open up ko na sa tao. Nuumpisa ko na siyang i-brought up na yun. Kasi wala talaga nag-open up sa public kasi hindi rin din nila alam. Mas marami pa kayong malalaman sa akin about sa ganito. Mas lalalim pa to. Hindi lang ito yun. Masyado malalim din sa ngayon ang inaaral ko. So, sa sobrang lalim, marami kayong matututunan. Kaya kailangan nyo rin kasi i-double check kung tama yung sinasabi ko. Ay, baka mamaya ano to, talk shit to. Lahat sinasabi nito, walang kwenta to. Ganun. Maganda to. Kaya nga nilalagay ko dito kung ano yung sinasabi ko, pinapa-search ko din sa inyo. Para kung tama yung sinasabi ko is, okay, so tama yung sinasabi niya. Naniniwala ako sa kanya. Parang ganun ang gusto kong mangyari. So kung mali yung sinasabi ko, mag-unsubscribe ka na sa channel ko. Parang ganun lang yun. Pero I think, hindi ko sasayangin yung laway ko kung magsasalita lang ako katulad ng nonsense is ano ba mawawala sa akin kung magsasabi ako ng kasinungalingan. Sabihin ko nito to. Nakatulong pa ako sa tao. Diba?
Yun nga yung kailangan ng tao ngayon eh. Malaman nila, may magmulat sa kanila. Yun ang ginagawa ko talaga. Imumulat ko yung tao sa Pilipinas about sa ganito. Root cause ang pinag-uusapan natin. Yung iba nagsasabi prevention lang. Treat the symptoms. Okay, so nandun tayo. Doon niya ako natatawa eh. Hindi nila alam kung ano aayusin nila eh. Kasi hindi pumasok sa isip nila kung ano yung root cause. Ano ba root cause? Ba't di tayo dumiretso sa root cause? Bakit? Mahirap ba? Natural, mahirap hanapin yung root cause. Kasi kahit ikaw, hindi mo i-adapt yung root cause. Kung ano yung pinagmulan nun, paano mo siya hindi na makukuha. Nagigets niyo ako? So, doon pa lang, ayaw mo na gawin. Mahirap eh. Natural. Sanay ang tao sa komportable. Nin-expect mo. Diba? Ganun lang yun. Kahit sa mudaanin, pamumuhay ng tao ngayon, gusto ng tao, relax. Relax lang. Kain tayo dito, inom tayo dito. Ganyan ang pamumuhay ng tao. Bibigyan ko ng example. Pasok tayo ng exercise. Di ba kayo nagtataka nung sinabi ko sa inyo, kung nanood kayo ng talk ko last time about sa calorie count at sa nutrition sa diet, nanganak, kahit ano pa ilagay natin dyan, yung iba mag-work, pero yung iba talaga, pansamantala lang. Pansamantala lang talaga yan. Hindi mo kaiwan dyan. Yung exercise na sinasabi ko, pansinin niyo ibang klaseng workout, nanganak. Di ba kayo nagtataka? Wala talagang exercise dati. Nung inaral ko yan, wala talagang exercise. Kahit saan ko talaga daanin. Wala talaga. Ang tao kasi dati, gumagalaw. Nag-evolve tayo. Maganda talaga. Siyempre, evolution of man. Nag-evolve. Natural, evolve lahat. Pati pamumuhay mo, stable status mo, mag-evolve yan. Grade 1, kailangan honor ka. Punta ka ng high school, dapat honor ka, summa cum laude ka, blah 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 blah. Yan yung pinasok sa atin ng mundo. Narotat nila, inorganize nila yan. Mayroong ano dyan, may humahawak yan. Naayos nila na maganda yan. Marami na nag-aral dyan. Kung gusto nyo rin aralin, search nyo. Then, lingon kayo sa paligid nyo kung tama ba yung sinasabi. Reality na to, nasa present day na tayo. Adaptation ang mangyayari. Paano mo siya i-adapt? Ngayon, kung mali yung adaptation mo, sasama ka lang pataas. Damay ka lang sa kanila. Madadamay ka lang din. So, yung mga ganito, yung mga kalalabasan ng mga iniinom ng ganito, is madadamay ka lang din. Hindi, suffering ka. Gaya ka sa kanila. So, ano bang pinapaiwaring mo dito when it comes to supplement? Kaya nga nilagay yung passion nutrition. Gets nyo ako? Hindi, babalik ka pa rin sa tamang nutrition. Balancein mo. Yun ang pinapaiwati ko dito. Balance ka lang. Kahit sa ginagawa kong workout, na natatawa, ginagawa ko lang katatawanan. Ayoko lumabas sa bubble. Ayoko lumabas sa gitna. Gusto ko nasa gitna lang ako as always. Hindi nyo magigets yung sinasabi ko when it comes to my workout. Na nasa gitna lang ako lang. Umbrella yan. May special akong talk dyan. May inaantay lang akong right time para sabihin ko. Doon sa bakit ganun ang workout ko. Dadating ako doon. May inaantay lang ako. So, kung gusto nyo pang makarinig ng mga proper na mga talk
na sasabihin sa inyo yung mga ganitong knowledge is pwede nyo i-follow sa YouTube ko. So, para nanonotify kayo kung may bagong lalabas na talk, o then comment din kayo. Kailangan nyo mag-comment para supportan nyo sa akin. Then, kung marami kayo nag-comment doon, pare-pares kayo ng comment, gagawa ko ng segment para doon. Tandaan nyo, general knowledge lang to Then, general knowledge lang pwede ko sagutin Pagka beyond general knowledge, hindi ko siya sasagutin. Okay? Consultation kasi pumapasok sa akin yun. Yun yung ginagawa ko as private. So, gusto ko lang makatulong sa tao. Sana supportahan nyo ako dito sa mini segment ko. Ang ginagawa ko mga semi-podcast lang. Makamalay nyo, masenso. So, mas marami ako matutulungan pagka lumawak na lumawak yung reach nung nagsusubscribe sa akin. Okay? Then, like and share nyo na rin para makatulong tayo sa lahat. Okay? Tandaan nyo pwede kayo mag-comment. Comment kayo para masagot ko yung iba. Kasi kung isa lang magko-comment, syempre, sayang naman yung laway ko kung gagawa ko ng segment para doon sa isang tao. So, kailangan marami kayo mag-comment. Para sabay-sabay, isang gawa ko na lang ng video, then para ma-educate natin ang isa't isa. Okay? So, sana naliwanagan kayo dito sa sinabi ko. Dalawa lang muna. Then, may gusto kayong malaman na mas malalim, comment kayo. Pwede ko na masagutin yan. Okay? So, sana nakatulong ako sa inyo ngayon. General knowledge lang muna ibibigay ko sa inyo. So, doon muna tayo.